Hello po mga manay, tara kain po tayo. At dahil matagal-tagal na rin akong hindi nakapagluto ng adobo at request ng aking anak ito, kaya naman pinagbigyan ko na dahil ilang araw din naman po ako or ilang linggo na hindi na rin nakapagluto nito dahil sobrang busy ko sa mga pa-order sa akin. Pero nilagyan ko na naman ng twist yung adobo ko. Dahil sabi ko nga sa inyo, iba-iba yung timpla na ginagawa ko kapag nagluluto ako. So unahin natin tong baboy. So baboy yung aking gagamitin pero kung hindi kayo kumakain ng baboy, ay pwede rin naman ang manok. Bali, ito ay part ng yempo mga manay. Pwede rin kayong gumamit ng pork kasim or kung anong part ng baboy ang gusto ninyo. So, hiniwa ko lang siya ng ganito kalalaki na parang panghumba kasi gagawin ko siyang twist na may pagkahumba style. Dahil ang gusto rin naman kasi ng mga kasama ko rito ay nilalagyan ng bulaklak ng saging. Pagkatapos kong mahiwa, ay aking huhugasan, then set aside ko muna. Susundan ko ng pagbabalat ng pulang sibuyas, then hihiwain natin. Nasa inyo kung gaano karaming sibuyas ang gusto nyong ilagay. Minsan nga po, naglalagay din ako ng puso ng saging sa pag-aadobo. Then dito, sinundan ko na ng pinitpit na bawang at magbabalat na rin ako ng 3 pirasong katamtaman na laki ng patatas. Pwede rin kayong gumamit ng kamote kung gusto niyo para may palo ng tamis. Ngayon, pwede na tayo mag-start magluto. Bali, nagsalang ako ng malaking kawali at dito ko nilagay yung ating nahugasan na linis na karning baboy. Hindi ako naglagay ng tubig, hinayaan ko muna siyang magtubig ng kusa at ating niyang halu-haluin hanggang sa magmantika at mag-golden brown. So mag-ingat po dahil matalamsik to, lalo na kung meron tayong kasamang bata. Then takpan natin para talagang maluto ng maayos. So dinadahan-dahan ko ritong haluin kasi ito nga ay matalsik lalo na kapag talaga nag-golden brown na siya, kaya naman hinahalo ko ng dahan-dahan. Then niluto ko siya sa katamtamang apoy lang mga manay. Nga pala hindi pa ako naglagay dito ng mga pampalasa, walang asin, wala ding paminta. Sa pag-adobo kasi madalang lang ako maglagay ng asin mga manay kasi sa soy sauce pa lang aalat na yung ating adobo. Kaya depende na lang sa inyo. Then eto nga makalipas ang ilang minuto, kapag golden brown na yung ating karne at nagmantika na, so halu-haluin ko lamang po at ito ay ating babawasan ng mantika dahil masyadong marami yung mantika ng ating baboy. So hindi natin kailangan ng sobrang mamantika. So babawasan natin yan ng sakto lamang na ititira natin para sa ating paggigisa. At dito nga habang tinatanggal ko to, yung anak ko ang nagkakamera sa akin. Kaya naman nakakatuwa rin, nakasama ko yung anak ko sa pagluluto. Then dito sinundan na natin ang ating bawang, sibuyas. Ginisa-gisa lang natin hanggang sa lumabas yung kanyang aroma at wag na natin susunugin. Then saka natin paghalu-haluin ang lahat ng mga sangkap. So habang hinahalo ko to, talagang ang bango-bango na. So titimplahan na natin to ng laurel at pamintang buo. Maglalagay din tayo ng half cup ng soy sauce or depende sa inyo kung gaano karami. At meron tayong 2 cups ng tubig para yun ang magpapalambot at magluluto sa ating karne. Then halu-haluin lang natin at tatakpan natin to hanggang sa lumambot. Makalipas ang ilang minuto, hahaluin ulit natin. Maglalagay tayo rito ng bulaklak ng saging. Ito yung banana blossom. Then yung ating patatas kasi medyo malambot na yung ating karne. So hindi ko siya sinasama mula sa umpisa para maiwasan na madurog yung ating patatas. Pwede rin nyo pong iprito yung patatas na yan. Kung gusto ninyo, minsan piniprito ko rin or minsan kapag ganito nagmamadali pwede naman na sa huli nyo na lang ilagay. Then halu-haluin lang natin para naman maluto yung patatas natin. Then pwede nyo lagyan ng tubig kung tingin nyo ay kulang pa sa pagkapalambot ang inyong karne. At makalipas po ang another 10 minutes, maglalagay po ako ng 1 kutsara ng asukal. But ito naman po ay optional. Bali ito kasi yung pinampapalit ko lalo na kung ayaw nyong gumamit ng MSG. Kasi mas nagiging malinamnam ang ating niluluto kung mag-a-add tayo ng konting asukal. Pero again, optional po yon. Then dahil luto na yung ating karne at yung ating gulay, naglagay ako ng 1/3 cup ng suka. Huwag po natin yan hahaluin ng 3 to 5 minutes. Yun po ay para maluto ng maayos yung suka at hindi tayo masamid kapag kumakain tayo ng adobo. At eto na nga po mga manay, luto na ang ating adobong humba. O di ba? Pinaghalo na natin kasi naglagay tayo ng bulaklak ng saging. Pero again, yun ay optional kung ayaw nyong maglagay. At pwede na natin tong ihain sa pamilya. Ngayon yung adobo ko ay masabaw kasi alam naman natin kapag mga bata
Ang gusto lang minsan ay sabaw ang inuulam. Pero yung aking mga anak, kapag ganito yung ulam po, mas ganado po ang kanilang kain. Ewan ko ba, pero minsan lang kasi ako nagluluto ng ganito sa bahay, mga manay. Dahil kadalasan, gulay, isda, para naman kahit papano nakakakain pa rin po ng gulay ang mga bata. At kita nyo naman yung saya nila, Bo. So kung mapapansin nyo, konti lang kami dito kasi yung mga ibang anak ko ay nasa school, pumasok po sila, kaya kami lang yung kakain. And again, maraming maraming salamat po sa inyong panonood. At ayan nga po, nakita nyo na yung mga ibang kasama ko dito. Kaya naman excited silang kumain at natutuwa ako at nagustuhan nila ang timpla ko ng adobo. Kasi kapag ako ang nagluluto rito sa bahay, talagang napaparami sila ng kain. O ayan mga manay, nakita nyo yung ating view. So ibang kusina na naman kasi dito ako nagluto dahil dito na rin kasi ako nagtatrabaho. Kaya dito ko na lang naisipan magluto ng aming pananghalian. Muli ako po ang inyong madiskating nanay. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. Again, magkita-kita po ulit tayo sa susunod. Paalam!